Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, January 4, Saturday. So, ang topic po natin for today is Age of Accountability. So, ano daw po yung age of accountability? So, the term used by some theologians to indicate a point in a person's life before which, according to their view, he is not held responsible for sin and is not counted guilty by God. So, ang ating scripture for today is 2 Samuel chapter 12 verse 23. Sabi ko po, "But now he is dead. Why should I go on fasting? Can I bring him back again? I will go to him, but he will not return to me." So, ang main topic po natin for today, or dito po nag-revolve yung ating story is about kay David na nawalan siya ng anak. So, ang main point po dito ay, or main question po pala ay, yung mga bata po ba na di pa mulat sa mundo or wala pang kakayahan na mag-isip para sa sarili nila ay mapupunta ba sa heaven kapag namatay? So, sagot po yun dito. Ibig sabihin ng sagot daw po ay yes, of course, kasi through the grace of our God, tayo po ay nasalba through Jesus Christ sa sakripisyo po na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. And alam po natin na God is just. Ibig sabihin, hindi siya gagawa ng mali or hindi siya bias, hindi siya hindi siya tawag po dito. Hindi siya po limited sa nakikita po natin or yung point of view natin. Ibig sabihin, alam niya po lahat, and of course, alam naman din po natin na through Jesus Christ is lahat po tayo nasalba ng ating Panginoon, naniwala sa Kanya. So, paano naman po yun na yung baby, hindi pa nga niya alam, hindi pa nga siya nakapagsalita, lalo na yung mga hindi pa pinapanganak. So, alam naman po natin na yung Diyos po ang bahala sa kanila, and of course, alam naman natin hindi tayo papabayaan ng ating Panginoon Diyos. So, first teaching naman po natin for today is all people inherited the original sin. Sabihin yung pagkain pa lang po ni Adam sa fruit of the vine, yung fruit na tinempt siya ni Satan dun sa fruit is lahat po tayo nagkaroon ng original sin. And pero through Jesus Christ po is lahat po tayo na saved by His grace. So, second teaching naman po natin, which is ayun din po, God alone saves by grace through Jesus Christ. So, medyo magulo man, pero alam naman po natin na ang ating Panginoon Diyos ay iisa lang po yung timeline na nakikita niya, parang yung past, future, and present. So, alam naman po natin na hindi po applicable sa kanya yung time dahil He exists above time. So, ibig sabihin po nito ay even though mga bata po na before sinilang pa si Jesus Christ is may mga bata na namamatay. So, ang argument po doon is isa lang po yung tingin ni God. So, alam naman po niya na sacrifice na po Jesus Christ yung sarili niya. So, that is why maliligtas po yung mga bata na walang kasalanan. Ay, hindi walang kasalanan, kundi wala pang kaalam-alam sa mundo and hindi pa nila kaya mag-isip sa sarili nila. And third teaching naman po natin for today is children can be saved by grace. So, dito na po in-example na yung mga bata po is na-save po ni Jesus Christ kahit na hindi pa po nila na alam yung about doon or wala pa po silang alam sa mundo. So, application man po natin for today is praise God for the precious gift of having children. So, pagkakaroon po ng anak ay precious gift daw na binibigay ng ating Panginoon. So, sabihin po dito, palagan po natin yung mga anak natin and
kung tayo man mismo yung anak, halaga natin yung magulang natin kasi gift po yan ng ating Panginoon. So, second application po is praise God for the precious gift of salvation by grace. Sabihin, sa pamamagitan ng grace ng ating Panginoon Hesus Kristo, sinalba niya po tayo sa krus ng Kalbaro. So, that is why we must praise God, we must be grateful sa binigay niya po na precious gift sa atin. So, last application po is praise God for the precious gift who is Christ. So, alam mo po natin na ang ating Panginoon sa Kristo ang nagkatawan tao upang ligtas tayong lahat. So, we must praise God kasi binigay niya po si Jesus Christ, and pinakita po ni Jesus Christ kung paano po mamuhay. Yung nag-set up po siya ng example na kung paano mamuhay dapat yung tao. And of course, us believers of Christ, followers of Christ, dapat lahat ng teachings na is ina-apply natin, and we must be grateful all the time because God is good. So, ako po si Godfrey Guizon, and this is my devotion for today, January 4. Sana po ay marami kayo natutunan. Ayun na po, God.